Pamangkin-pamangkin, ang inyong Tito Vlog TV ay naglakbay sa Lapu-Lapu City, Cebu upang ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng kabayanihan ng ating si Lapu-Lapu. Halina kayo't samahan niyo ko. Guys, ito yung matalinong bata na nakita ko dito sa Lapu-Lapu, dito sa Mactan-Science. Siya ang babasa. Go! Year on 27 April 1521, Lapu-Lapu and his friends repulsed the Spanish invaders, killing their leader, Ferdinand Magellan. Those Lapu-Lapu became the first Filipino have replied European aggression. Repel the European aggression. Ferdinand Magellan died on this spot. Ferdinand Magellan died on April 27, 1521, one day in a encounter with the soldiers of Lapu-Lapu. Chief of Mactan Islands. One of Magellan's ships, the Victoria, under the command of Julian Sebastian, in San of 12 from Cebu on May 1, 1521, at Arthur at San Lucar de Baramita at on September 6, 1552. Those who released the first condemnation of the earth. Ayon sa kasaysayan, si Magellan ay dumating sa Pilipinas noong March 16, 1521 at nakipag-blood compact kaagad kay Rahala Colombo ng Limasawa noong March 28, 1521 at nagpakilala ng Kristyanismo at ibinigay kay Juana ang asawa ni Raha Gumabo ng unang rebulto na Santorini at doon ipinakilala ni Magallanes na ni Magellan ang hari ng Espanya na dapat sundin at itinalaga niya bilang pinakamataas na pinuno ng Cebu at Mactan si Raha Gumabon. Subalit ito inayawan ni Lapu-Lapu kaya ang ginawa ni Magellan pagkatapos ng binyag ang Kristiyano sa Cebu noong April 14, 1521 ay ipinasunog ni Magellan siyudad ng Buaya sa Mactan dahil sa hindi pagkilala ni Lapu-Lapu sa kanya at sa kanyang hari at sa pagkakatalaga kay Raha Gumabon. At doon nagalit na ng todo si Magellan at siya ay pumunta sa Mactan para lusubin si Lapu-Lapu. Kaya noong April 27, 1521 pagdating nila sa Mactan, nagsama si Magellan ng 50 at si 50 na yon ay may ibang tauhan si Raha Gumabon. Paglanding ng kanilang barko sa dapat daungan at sila ay bumaba gamit ang mga bangka papunta sa Pampang, hindi inaasahan ni Magellan na nakaabang na pala sila Lapu-Lapu. Mga tuwan ay umabot ng 1,500 samantalang sila Magellan ay 50 lamang. Na outnumbered si Magellan at doon ay napatay nila si Magellan at ang 8 nilang kasama at meron pang 4 na tauhan ni Raha Gumabon ang napatay din at ang iba ay nagsibalik na sa barko, nagsitakas na pabalik na Cebu. Hello, Tito Vlog TV! Welcome to the Lapu-Lapu TV, Mactan-Science! Meeting you guys! Nandito sa Kuya Wady. I-interviewin ang inyong Tito Vlog TV. Wady, ano ba pwede mo itagdag dito? Ano ang history o ano na-experience mo dito sa Mactan-Science? Ano sa yung Mactan-Science na lugar na pinagawa ni Magellan sa ni Lapu-Lapu noong April 27, 1521. Dito talaga yung mismong lugar yung naganap yung laban ni Magellan sa Lapu-Lapu. Kasi nung dati ito dagat, nireclaim itong side na to. Tapos yung mga mangroves dun sa unahan, wala pa yan nung time nung nag-away po sila ni Magellan sa Lapu-Lapu. Then, nung umatake si Magellan dito, yung barko niya hindi makadaong closer pa, just 500 meters pa po. And then, nung nagamit lang po si Magellan, yung maliit na bangka, yung sagwan. Then, pagbaba mismo nila ng sa shoreline, tinambangan na ng mga kawal po ni Lapu-Lapu. Tapos yung mga gamit ni Lapu-Lapu nung una, gaya ng mga pana, tapos yung bamboo spear, yung itak. Tapos, yung kay Magellan, nung pagpunta dito, may bali, 50. Tapos kay Lapu-Lapu may 1,500. Si Magellan po na out of numbered po. Kaya, na namatay po. For 50 soldier Magellan, nung umatake dito, bali 20 yung bukod kay Magellan yung namatay. Tapos yung iba, na-injured. Tapos yung iba, bumalik na sa barko. Nag-retreat. Ayun, so nung nag-retreat sila,
Kasi malaki barko, safe na sila ron eh. Opo. Hindi na sila pwedeng sugurin pa ron eh. Ah. Lapu-lapu. Pero, 20 na lang yung nakabalik almost. Oo, ganun sir. At yung iba, nangapatay na sa Gutanpe. Oo. Paano, Kuya Wady? Maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng time na ikaw ay aking makapanayam at binigyan mo pa ako ng dagdag knowledge tungkol dito sa Mactan Shrine. Sana mag-subscribe ka at mapanood mo rin yung pagkaka-interview ko sa'yo. Okay sir. Sir, salamat din po sa pag-interview sa akin. Sana na-enjoy ka sa pagpunta ko. Okay, Kuya Wady, sa muli natin pagkikita. Bye for now. Inyong Tito Vlog TV. Nagpapaalam. Bye!